Nakahiga ako at tinatamad pa bumangon. Paano ba naman kasi sobrang lamig? Paano nasa Baguio na kami? At anong gawin ko? Malamig pa din. Siguro nga kailangan kong kayakap. Kahit siguro magkulong-kulong ako dyan sa kama, hindi talaga matatanggal yung lamig. Bumangon na nga ako at naisipan ko ayusin na ang kama at kumot na ginamitan ko. Siyempre ako lang talaga mag-aayos. Kasi umalis ang inay ko at ang ate ko. At huli na din naman ako nagising. Na kung nakita nyo, may medyas ako gawa na din sa lamig para hindi na ako pasukan ng lamig. Kasi madali na ako pasukan ng lamig kapag wala akong medyas. Para nga akong bagong anak sa suot ko na yan. Pero hayain na kaysa sa pasukan ako ng lamig. Gara nga sa dating na yung bahay. Walang di malamig, sobrang init. Kahit naka-electric pa na kami, hindi talaga kami nilalamig. Naiinitan talaga kami. Pagkatapos ko nga mag-ayusin ang kama, ay pumunta na ako sa kusina para maghilamos. Gara nga lang dito, walang gripo. Pero hayain na, so magpapalagay din naman kami. Sa bahay na ito, madami ipapahayos. Pero hindi pa sa ngayon, tiis-tiis muna, sabi ng inay ko. At may bomba nga din pala kami dito. Sa may pinto na ikita nyo dyan, ang bomba namin. Kaya naiigib na kami sa may drum. Pinupuno namin yung tubig. Pagkatapos ko bumalik na ako sa kwarto para kumuha ng towel. Sa kwarto. Pagkatapos ko nga ayusin ang mukha ko at punasan ng towel. Naisipan ko ayusin ang buko kasi gulo-gulo na para akong loko-loko sa mga ayos ko na yan. Para hindi inaalagaan. Ganun nga. Hindi ko na masuklayan. Yumuko na ako para ayusin. Para mapabilis. At pumunta na nga ako sa may kortina para mabuksan yung curtain namin para magandang sikat ng araw makapasok sa aming kwarto. Yan na nga, buksan ko na nga. Yan na, napapansin nyo may halaman dyan. Ang lola ko ang may-ari na. Nahilig kasi ang lola ko sa mga halaman. Kita nyo naman, no, ang ganda ng sikat ng araw. So, hindi pa yun talaga ang halaman. Madami pa kami halaman kasi nasa gilid lang siya ng bahay namin. Gawan din makita. Yan lang nilagay ng lola dyan kasi hindi kasya sa mga namin. At saka yan na nga, kumain na nga ako at nagagayat na din ang lola ko kanina. At lipas na naman daw sa hain. Kasi nga daw sobrang payat ko na. Daw nagagayat ng lola ko sa akin. Dapat daw lagi ako busog. So, nagigat din ang inay kasi lipas na lagi ako sa kain. Di ayaw nila talaga malipas kasi sobrang payat ko na. Nakakita nga ng kape. Yan, tinimpla ko na. Itira daw yan ng nanay ko. Sabi ng lola. Sabi ko, ititimpla ko na. Sabi niya, o sige, timpla mo na. Nga, tinimpla ko na. Tinawa ko pa kung mainit ba kasi hindi malipansayang lang ang kape ko. Na nga. Yung gusto ko nga pala sa ulam, yung laging may sabaw, ay gawa pala ulam ko ay adobo kasi may sabaw. Gusto ko talaga may sabaw, madami ako kumain na may sabaw. Hindi ako, kapag wala sabaw, di ako nakakain. Masarap kasi pang may sabaw. May kape pa nga akong alam dyan. Ulit ako nagkape kasi matagal na palang hindi nagkakape. Ayusin ko na ang aking gamit. Tagal ko na sa tagal ko din hindi ako pinaghuhugas ng lola. Hindi kasi nga tinatamad pa din ako. Ngayon nga lang ako naghuhugas kapag may time ako, kapag may lakas ako ng gana, basta't may gana ako, naghuhugas ako. Inayos ko na, binalik-balik ko na din. Pagkatapos ko nga, inlaban ko na din yung basahan. Yan, pinunas ko doon sa lababo namin kasi sobrang
putik na yan. May pos mga mantika. Inagagat din naman ang lola sa akin kapag sobrang mantika. Gawa ng gamit namin. Yan na nga, binalik ko ang joy. Yan na, babalik na ito sa sala namin. Yan na nga, bumalik ulit ako. At naulan-ulan nga doon sa pwesto ng lola.